Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating manonood. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung kailan po ba yung huling pagpapataba sa palay. So, gawin po natin itong dalawa, no? Yung granular, sinasabog natin, at isang foliar fertilizer, yung ni-spray natin. So, unahin po muna natin yung granular fertilizer. Ano po? So, ang granular fertilizer po, alam naman natin na napakamahal ng pataba ngayon. So, importante yung mga timing ng paglalagay. At the same time, kailan ba yung huli talagang paglalagay natin? Baka naman na hindi na kailangan ng palay, naglalagay pa rin tayo ng fertilizer. Ano po? Ayan, so ito po, pag-usapan natin muna yung ugali ng palay. Okay, so yung ugali po ng palay, ano yan, yung may bilang yan, 100 mga short maturing variety, early maturing variety, medium maturing at late maturing variety. So depende nga po sa variety yan, ano. Kaya tayo po 3 beses po tayong naglalagay ng abono. Yung tinatawag na basal application, side dressing, at yung huli yung top dress. Pero kung kayo po ay short sa budget, basal at top dress na lamang. Kung kayo naman po ay sahod ulan ang mga tinataniman, pwede kayong mag-basal application, side dress ay kung may tubig pa pwede rin, at kung hindi naman magkatubig yung palayan nyo sa panahon na naglilihi na at magta-top dress na tayo, yan, so dalawa lang ang paglalagay nyo ng abono. Pero may alternative nga po dyan, pwede kayong gumamit ng foliar fertilizer. Ayan, yun ang kagandahan po sa foliar, ano, dahil yung sustansya nga ay sa dahon na pinapadaan. So para po sa granular fertilizer, ano po? So ang paglalagay po natin ay basal, naglalagay po tayo ng complete fertilizer. Kapag kulang naman o may sinuri ang ating lupa at deficient sa nitrogen, naglalagay po tayo ng urea. So complete plus urea na siya. So ikalawang paglalagay po ay yung pong sa side dress, kung saan naglalagay po tayo ng 16-20-0, ano. At ang paglalagay naman ng urea ay nakabase doon sa tinatawag na leaf color chart. So kung wala po kayong leaf color chart, ay pwede naman po tayong mag-provide niyan sa inyo. So ikatlo pong paglalagay, at ito na po yung huling paglalagay, ano po. Ang nilalagay po natin dito is 17-0-17. Kung wala po noon, pwede po kayong maglagay ng 46-00 at ihahalo nyo naman sa moret o potash, ano po. So ito na po yung pinakahuling paglalagay ng granular fertilizer. Matapos po ng paglalagay na ito, hindi na po. So kailan po ito? Ito po ay doon sa panahon na naglilihi na ang palay, nagbubuntis, at pinakamatagal na yung 10% na heading o yung 10% na nakasapaw na ang palay sa panahon ng tag-araw o summer, ano po. Pero kung tag-ulan, hindi po natin ina-advise na maglagay pa kapag ang palay natin ay namulaklak na. Ayan, 10% flowering o heading. So, yun po yung paglalagay po. Bakit po? Sapagkat hindi na po kinakailangan ng palay ng sustansya dahil nailagay na po doon sa panahon ng paglilihi. Kaya po nilalagay doon dahil po yung palay ay pipili na kung gaano karami ang kanyang ibubutil. Ayan. Kaya importante ho sa paglalagay sa paglilihi at pagbubuntis. So kapag alam na ng palay kung gaano karami ang ibubutil, yan po ay nakadepende sa dami ng abono na nilalagay natin. Ayan, ano. At kapag naman po na late kayo ng paglalagay, sabihin na nating namumulaklak na, naglagay pa kayo ng granular fertilizer, ang mangyayari po sa palay natin, ito po ay magsusuwi ulit. Ayan, ganun po yun. Lalo na kung nilagay nyo ay urea. At saka complete. Ngayon, pag nagsuwi ulit yan, hindi naman na po yung suwing yun, ay darating din ang mga ilang linggo, ito po ay mamamatay na rin at hindi na po ito magtutuloy. Ayan, ganun po ang sistema. Kaya timing po talaga yung paglalagay po ng abonong fertilizer. So pinaka late na po
ay sa panahon ng tag-ulan is sa panahon ng pagbubuntis. Sa panahon naman ng po ng tag-araw, ang pinaka-late na ay yung 10% heading o sumasapaw. Bakit po? Kasi po kapag po summer, mainit ang panahon, tapos maganda ang tubig nyo, meron kayong irigasyon, 5 to 7 cm ang taas ng tubig, ay ganadong ganado po ang palay na gumawa ng bunga at magpalintog ng butil. Dahil sa sikat ng araw, fertilizer, tubig, yan pong mga yan ang nagiging dahilan ng magandang cause ng photosynthesis o yung pagluluto ng pagkain. Kaya mapapansin natin mas marami tayong inaani tuwing summer. Kaya dapat kung gusto nating makamtan yun, mas marami din tayong ilalagay na pataba. Ayan, regardless na po yan kung hybrid o inbred at sabog o lipat tanim, pare-parehas lang po yan. Okay po. So sa foliar fertilizer application naman po, ito ay ang foliar ay nilalagay natin 7 days after transplanting, or yung iba naman ay 25 days after sowing o yung pagsasabog tanim. Ito po ay nakadepende na sa direksyon nung gagamitin natin foliar fertilizer. Pero kalimitan po ito ay ginagamit o ini-apply every 7 days na pagitan, or 10 days na pagitan, or every 15 days na pagitan. At meron naman yung mga iba na once lamang gagamitin, halimbawa sa panahon lamang na naglilihi. Pero ang tanong natin ay kailan ba ito huling dapat gamitin? So, ang foliar po ay huling ginagamit doon sa panahon ng pagbubuntis. Ayan, the best na po yan ay yung late na pagbubuntis. Hindi na po natin kinakailangan o intayin pa na pabukahin ang bulaklak ng palay. Dahil ito pong foliar, syempre, ito po ay posible rin na makasira doon sa mga flower natin kapag ginamit po natin ito tuwing sa panahon na namumulaklak na ang palay. Kaya ang maximum po na paggamit po nito ay hanggang doon lamang sa pagbubuntis. Bakit po? Katulad din po ng granular fertilizer, na-provide na natin ang pangangailangan ng sustansya o mga micro and macro elements sa panahong naglilihi at nagbubuntis. So ito po ay sapat na para gamitin ng halaman sa paglaki ng kanyang mga butil at pagpapadami ng kanyang mga uhay at pagpapalintog ng mga butil. So kung lalampas pa ho doon, ito po ay mababaliwala na, posible nang maka-apekto doon naman sa ani natin. Kasi syempre yung magi-spray, mapapagpag yung bulaklak at posibleng hindi magkalaman. So kaya nga po pagka flowering stage na, tapos na po ang lahat ng mga activity natin sa palayan, hindi na po tayo nagpapapasok ng tao. Ayan, so lahat na activities po wala na. So hindi na rin tayo nagpapagamas, nagpapadamo. So talaga pong totally stop na ho. Ang ginagawa na lamang po natin is mini-maintain po natin na magkameron po ng sufficient o sapat na tubig yung ating palayan. Ito po yung panahon na hindi dapat nakakatihan ng tubig ang ating palayan. Yan, yun po ang pinakasekreto natin. Yung iba ko kasi flowering pa lang, namumulaklak pa lang, pinapakatihan na. So, yun po yung sala na practice ng iba nating magsasaka. Ang katuwiran po kasi nila ay para po pag-aani matigas ang lupa. So, nasasacrifice naman po yung pagdadala ng sustansya sa iba't ibang parte ng katawan ng palay, kasi nga nagdadala dyan ay tubig. So kung walang tubig ang palaya natin, sayang yung pagod natin paglalagay natin ng mga pataba abono. Kasi ang pinaka goal naman natin is maparami ang bunga, mapalintog at mapabigat ang mga butil.
So yun lamang po sa foliar fertilizer. Sa panahon ng nagbubuntis, yun na po ang pinaka the best. Kung meron pa man pong susobra doon, ay di nasa sa recommendation naman na po yun nung mga gagamitin yung foliar fertilizer. So yun lamang po, and like, share, and subscribe para marami pa ho kayong mga counting tips and ideas na malaman kay Kuya Harvest.